3 taon na ang nakalipas, tuluyan na akong sumuko at nagtangkang magpakamatay. Pinoprotektahan nila ang kanilang anak at binalaan akong tumigil na sa paggawa ng gulo. Ngayon, makalipas ang 3 taon, mag-isa akong lumabas ng bilangguan. Ang kanilang pamilya ay nagkawatak-watak at nagmamakaawa sa akin na sabihin tayo ay isang pamilya. Nang ako ay lumabas ng bilangguan, walang sumundo sa akin. Ang driver ng bahay ay puno ng paghingi ng tawad paumanhin. Ginoo, ngayong araw ay biglang nagkasakit si Ginoong Sukon. Iwinagayway ko ang aking kamay. Ipinahiwatig na hindi na niya kailangang ipagpatuloy. Walang ekspresyon ang aking mukha habang nakatingin sa labas ng bintana, naliligaw ang isip. Pagbalik sa mansyon ng pamilya si Liuma ay namangha nang makita ang aking itsura. Panganay na Ginoo, bakit kayo naging ganito kapayat? Wala akong inik. Diretso akong umakyat sa 2 palapag. Noong bata ako, nakatira ako sa 3 palapag. Kasama si Hinyan. Pagdating ni Hiksukon, madalas siyang nagkukunwaring hilo. Para mas madaling alagaan ng ate, napunta sa kanya ang kwartong iyon. Nagwala ako ngunit walang nangyari. Ang aking ina, na dati ay laging nasa akin ng atensyon, ay mahigpit akong sinabihan na hindi ako marunong umunawa. Lagi kang pinagbibigyan, dapat ka nang lumaki. Walang paliwanag ang aking ina. Inutusan ang mga katulong na ilipat ang aking mga gamit sa 2 palapag, sa kabilang kwarto, katapat ng kwarto ni Liuma. Hanggang sa lumiwanag ang mga ilaw. Saka lamang bumalik ang pamilya Nang maayos na si Hiksukon, si Hinyan mismo ang nagkuha ng mainit na tubig. Si Liuruyan ay nagtapis ng manipis na kumot kay Hiksukon, inayos ang kanyang gusot na buhok sa likod ng tainga. Bumalik na ba si Akyang? Tahimik na tanong ng ama. Wala. Si Liuma ay parang may sasabihin ngunit tumigil. Pababain siya para sabay na kumain. Sabi ng ina. Kumatok si Liuma. Panganay na Ginoo, bumalik na ang mga Ginoo. Maunawain akong nagbukas ng pinto at bumaba kasama niya. Nang marinig ang ingay, tumingin ang 5 tao. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Labis na gulat at hindi maganda, parang may pagsisisi sila. Ilang taong paghihirap. Puti ang aking buhok, payat na payat, hindi na ako ang dating maningning na. Panganay na Ginoo ng pamilya Wala akong pakialam sa reaksyon ng iba, lumapit ako sa hapagkainan. Nag-iwan na sila ng isang bakanting upuan. Masunurin akong umupo ng maayos. Malinaw kong nakita ang mga puting buhok sa aking ulo. Hindi na napigilan ng ama, humagulgol siya. Itay, huwag nang malungkot. Hindi matanggap ni Hinyan na umiiyak ang ama, mahinahon siyang umaliw. Bumalik na si Akyang. Bumuntong hininga ang ina. Tapos na ang lahat, kumain na muna tayo. Tahimik ang kainan, tanging tunog ng kutsara at tinidor ang naririnig. Sanay na sanay si Liuruyan sa paghiwa ng steak. Palitan mo sa akin. Ito ang kainin mo. Ito ang dati naming nakagawian. Simula nang mahalin niya ako, si Liuruyan na ang naghihiwa ng steak para sa akin. Pero simula nang dumating si Hiksukon, ang unang taong pinagkakalooban ng pribilehiyong ito ay unti-unting napalitan. Dahil sabi niya, siya ang aking nakababatang kapatid. Dapat magpatalo ang nakatatanda sa nakababata. Lalo na't mahina ang katawan ng nakababata. Mas kailangan niya ng nag-aalaga. Walang nakakita ng pagkakaiba. Lahat ay inakalang natural ito. Ako lang ang mapaghanap at walang kwenta. Hindi ko akalaing may puso pa pala ako, na muling makakaranas ng ganitong pribilehiyo. Ngunit si Hiksukon ay masama ang itsura, mapanlin lang ang mga mata. Siya ay nakaupo sa tabi ni Liuruyan, iyon ang dating pwesto ko. Magalang kong tinanggap ang plato. Salamat, Akyang, naging maayos ba ang 3 taon mo? Pula ang mga mata ng ama, maingat na nagtanong. Kitang-kita ang pagtigil ng aking ginagawa. Hindi ko akalaing makalipas ang 3 taon, ang lalaking ito ay pareho pa ring peke at hangal. Akyang, sa ilalim ng maningning na ilaw, ang pamilyang puno ng alahas ay nagpapakita ng aking puting buhok. Lalo akong nagmumukhang dayuhan. Ang itsura ko ay nagdulot ng sariwang dalamhati sa ama. Hindi pa ako nakaplano kung paano nang walang halata na manuyam sa lalaki, ang aking ina ay dahil sa aking katahimikan. Ay sumimangot, nanlamig ang kapaligiran, wala akong magawa kundi pilit ng umiti. Maayos naman. Kung maayos o hindi, alam naman niyo sa inyong mga sarili. Bakit pa magtatanong? Sige, tapos na ang nakaraan. Sisingilin na lang namin si Akyang sa hinaharap. Sabi ng ina bilang ulo ng pamilya. Inaasahan niya na paglabas ko ng bilangguan. Ang pamilya ay may mga lamat na kailangang ayusin. Inakala pa niyang magiging tulad ako ng dati, hindi mapagpatawad at guguluhin ang buong bahay. Ngayon, nakita niyang nakakain ako ng mahinahon kasama ang lahat, ayos na ito sa kanya. Mabilis na tumango ang ama, sabik na naglagay ng pagkain sa aking plato. Parang ganitong pagpapakali sa sarili ay makakapagpagaan ng kanyang loob. Akyang, kumain ka pa. Ang payat mo na. Simula ngayon, araw-araw akong magluluto ng sabaw para sa'yo. Hindi ko pinansin ang ama. Nanay, bago ako pumasok sa bilangguan, sinabi mo rin na babawiin mo ako.
Ibinaba ko ang kutsara at tinidor. Tulad noong bata ako na humihingi sa kanya ng regalo, maliit na bagay, nakalimutan na. Mula sa likod ni Itay, kumuha siya ng isang malalim na asul na kahon. May ngiting parang nagmamakaamo, Akyang, lahat kami ay may handa para sa'yo, sana magustuhan mo ito. Ay, nakakainis talaga itong lalaki. Pilit kong tiniis ang inip at tinanggap ang regalo, diretsyo ko itong binuksan. Isang pinong Hermes brooch. Naalala ko noong 3 taon na ang nakalipas, paulit-ulit kong inirereklamo na pinapaboran niya si Hiksukon. Hindi madalas na naglalaan ng oras si Itay para mamili kasama ako. Pumili ako ng isang brooch. Gusto ko na siya ang bumili nito para sa akin. Pumayag si Itay na may ngiti, pinapasuot niya sa akin para subukan. Nang kukunin pa lang ng tindera ang item, dahil sa isang tawag tungkol sa pag-atake ng sakit ni Hiksukon, umalis na siya. Ang mga sandaling iyon ay wala na, lahat ay nagbago. Salamat, wala akong ipinakitang emosyon. Natigilan si Itay, marahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ako kalamig. May handa rin ako. 8. Nang tumayo si Hinyan, tinawag ko siya. Napahinto si Hinyan, nakatayo sa kinaupuan. Simula noong ako ay 10 taong gulang, hindi ko na siya tinawag na ate. Noong dati, hindi sumuko si Hinyan. Inagaw niya ang aking hair clip at itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo. Gusto niya akong tawagin siyang ate bago ibalik. Nanlalaban ako, hindi sumusuko. Wala ka ba sa iyong peking kapatid na Siksukon? Bakit ka pa pumunta sa akin? Iyon ang sabi ni Hinyan habang gumagawa ng mukha. Pinagtatawanan niya akong kuripot. Sino ang mag-akala na pagkaraan ng maraming taon, muli ko siyang tatawaging ate? Saka mo na kunin mamaya, may sasabihin ako kay nanay. Seryoso ang aking mukha. Muli akong nagsalita, nanay, gusto ko ang iyong kabayaran. Umiting ang ekspresyon ni nanay. Ang paulit-ulit niyang binabanggit na kabayaran ay tumutukoy lamang sa bilang isang pamilya. Sa hinaharap, hihilingin niya sa lahat na bigyan ako ng mas maraming pangunawa at pag-aalaga. Noong nakaraan, kailangan ko ito. Ngunit ngayon, hindi na ako bata. Kuya, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, saka na natin pag-usapan. Napansin ni Hiksukon ang senyales. Sa tamang panahon siya namagitan upang makipagpayapaan. Sa harap ng pamilya, siya ay laging napakaunawain. Nanay, ako. Bago ko matapos ang sasabihin, hinawakan ni Liuruyan ang aking kamay. Kahit siya, na matalino at marunong umunawa, ay nag-isip na sa ganitong mainit na sandali, ang pagbanggit ng kabayaran ay medyo hindi naangkop. Ate Ruyan, dahan-dahan lang. Masakit doon. Napahinto si Liuruyan. Hindi naman siya gaanong humigpit. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Dahan-dahan kong iginulong ang manggas ng aking kaliwang kamay na kanina ay hinawakan ni Ruyan. Ipinakita ang kulay lila at asul na mga pasa. Matagal na akong binubugbog. Muli kong narinig ang tunog ng paninigarilyo ni Itay. Ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Nanay, noong bata ka pa, lagi mong sinasabi na kamukha kita. Ngunit ang mga tao sa bilangguan, sinasabi nila na ang mga taong maganda ay dapat hiyain. Kapag hindi sila masaya, pinapalo nila ako. Akyang, puno ng luha ang mukha ni Itay. Nanay, natatakot ako na baka patay nila ako at hindi na kita makita pa. Ang kanang kamay ni Liuruyan. Nagsimulang kumibot ng hindi sinasadya. Ito ang kanyang reflex mula noong aksidente siya sa sasakyan nang protektahan niya si Hiksukon. Inilublob nila ang aking ulo sa balde ng pagkain. Tumingin ako sa sariwa at manamis-namis na salad sa mesa. Ngayon, kapag naamoy ko ang lasa ng letsugas, nasusuka ako at nasusuka. Nangangarap akong uminom ng isang baso ng mainit na gatas. Ngunit ang mga bagay sa bilangguan, kailangan ng pera. Tama na. Hikayang. Pinutol ako ni Hinyan, ayaw nang makinig pa. Binisita ka namin dati, ikaw mismo ang tumanggi sa pagbisita. Simula noong nabigo ang pagpapakamatay ko, at binalaan ako ni Hinyan na huwag nang magulo, hindi na ako tumanggap ng kanilang pagbisita. May malamig na ngiti, iniabot ko kay Hinyan ang isang tingin na pareho naming nauunawaan. Ang kanyang matuwid na pananalita ay biglang nadurog. Nanay, tumingin ako kay nanay. Ang titig ni nanay ay parang natunaw na bakal. Hindi gumagalaw, parang bundok. Magpatuloy ka. Mabuti. Talagang may tindig ng isang taong nasa kapangyarihan. Hindi na sayang noong bata ako, itinuring ko siyang bundok ng aking buhay. Nanay, mula noong bata ako, nakatira ako sa prinsipeng silid sa 2 palapag. Kinalaunan, pinalipat ako sa 2 palapag. Ngunit wala akong aparador kahit banyo. Takot na takot ako. Inakala ko na hindi mo ako at si Itay mahal. Umiiyak ako nang walang magawa, ngunit sinampal mo ako. Ngunit nang pumasok ako sa bilangguan, saka ko nalaman, ano ba namang masama sa silid panauhin. Doon, kahit papaano, makatulog ka ng mahimbing. Sa higaan ng 20 tao sa bilangguan, pinalipat nila ako sa tabi ng banyo. Tuwing gabi hindi ako makatulog ng maayos. Nagigising ako sa kaunting galaw ng iba, natatakot na baka may bigla na lang dumaan at paluin ako.
Akyang hindi na napigilan ni Liu Ruyan ang sarili, hinigpitan niya ang kanyang tinidor at kutsilyo. Upang pigilan ako noong una, hinayaan niya si Hinyan na ipakulong ako sa bilangguan, hindi niya inakala na magiging ganito ako kahirap. Ginawa lang niya yon dahil sa kagipitan para lamang mailigtas ang buhay ni Hiksukon, hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pagsasabi, inay, hindi mo na ako dadalhin kahit saan pang okasyon. Ipapakilala mo ba ako bilang iyong anak? Pasensya na, inay. Pinahiya kita sa pagsasabi ko niyan, nagawa ko pang magpaluha ng isang mainit na luha. Akyang, huwag kang mag-isip ng ganyan, paano gagawin iyon ng iyong ina? Si Hiama ay napilitang sumagot kahit alam niya sa kalooban hindi ito walang basehan. Paano dadalhin ni Hiina ang isang anak na nakulong sa mga sosyal na pagtitipon, ngunit masaya ako? Inay, naaalala mo pa ba ang sinabi mo? Kapag nakalabas na ako, gagawin mo akong bayad, ang galit ni Hiina. Sa bawat tawag ko sa kanya ng inay ay naglaho, ano ang gusto mo? Tahimik na tanong ng babae, inay, gusto ko ng isang bahay. May walk-in closet, may banyo para sa akin lamang. Gusto ko rin ng 1,000,000 piso sa cash, sana sa natitira kong buhay hindi na ako mag-alala na hindi makabili ng gatas. At isang disenteng trabaho, matagumpay ang aking pag-atras upang sumulong. Kung tutuusin, ang hinihingi ko kumpara sa bilyong yaman ng pamilya Hi ay hindi naman kalakihan. Kumpara sa 3 taon kong paghihirap sa bilangguan ay wala ito. Kahit si Hiksukon ay binilhan ng pamilya Hi ng ilang bahay at lupa. Kaya pumayag si Hiina, nagpakitang ako ng isang ngiting pasasalamat. Salamat, inay. Naalala ni Hiina na sa ilalim ng pangalan ni Hiksukon ay maraming bahay, kaya sinabi niya noong una kami ng iyong ama ay bumili ng ilang magagandang lokasyon na bahay, samantalahin natin ito. Ilipat na lahat sa iyong pangalan, wala kang pera, ang 1,000,000 ay mukhang hamak. Bukas ipakuha mo sa iyong ate ang 10,000,000 mula sa account kapag nakapagpahinga ka na. Pumunta ka sa kumpanya ng iyong ate, hayaan mo siyang gabayan ka muna, inyan. Alagaan mong mabuti ang iyong kapatid, walang pagtutol si Hinyan, lalong tumamis ang aking ngiti. Salamat, inay. Natapos na ang lahat, sumulyap ako sa brotse sa loob ng kahon, napakaganda ng brotse, salamat. Lalong naging masama ang kulay ng mukha ni Hiama, ang mga regalo ni Hinyan at Hiksukon ay walang saysay. Ang masusing pinili nilang sapatos na Chanel at isang homemade na beer-shaped cookies. Naghandog din si Liu Ruyan ng regalo para sa akin, ngunit hindi niya ito ipinakita, nagkunwari akong hindi alam. Hindi ko rin siya hiningian hanggang malapit nang matapos ang hapunan, saka siya nagsalita. Akyang magpapakasal na kami, Niksukon, ang 4 na iba pa sa mesa ay nagulat, hindi maintindihan kung bakit biglang pumayag si Liu Ruyan. Dahil kahit matagal na nilang inilahad ito kay Liu Ruyan ay hindi pa siya sumasagot. Naalala ko ang mga sandali namin ni Liu Ruyan sa loob ng maraming taon, Akyang. Mabuti ako sa kanya dahil kapatid mo siya, umaasa lang akong bumuti ang relasyon mo sa iyong pamilya. Kumpara sa buhay, Niksukon, ito ang pinakamahusay na solusyon. Huwag kang mag-alala, tiyak na hihintayin kitang makabalik, lumalabas na. Ang kaligayahan sa harap ng sakit ay walang kapangyarihan, Ate Ruyan. Sa mga matang malinaw at maliwanag ni Hiksukon na parang usa ay may hindi mapigilang saya at katuwaan. Sa mga taon ng aking pagkabilanggo, maalaga si Liu Ruyan sa kanya, ngunit laging may distansya. Alam niya na ang pagmamahal na pambata ni Liu Ruyan sa akin ang dahilan kung bakit hindi siya makapagdesisyon. Kaya sa panahong ito, ginawa ni Hiksukon ang lahat ng kanyang makakaya kahit na magpa-hospital. Umaasang papayag si Liu Ruyan, hindi sumagot si Liu Ruyan, hindi rin tumanggi. Gaya ng dati, maingat siyang nag-alaga sa kanya, takot pa si Hiksukon na makuha ko muli si Liu Ruyan. Ngunit sa sandaling ito, unang beses na inamin ni Liu Ruyan ang kanilang relasyon, labis siyang natuwa. Nilunok ko ang pagkain, parang may nakabara sa aking lalamunan, Liu Ruyan. Naaalala mo pa ba ang iyong pangako sa akin, hindi kailanman lumampas si Hiksukon at ako hinintay kita? Ang tono ni Liu Ruyan ay halatang nagagalit. Galit siya na sa araw na ito kahit nakita ko. Si Hiksukon ay nakaupo sa tabi niya, ngunit hindi ko siya pinalayas tulad ng dati, hindi ba? Ngunit dati silang lahat ay nagpapayo na ako ay dapat maging mapagpahintulot at mapagbigay, marahil. Di nagtagal pagkatapos kong makulong, si Hiksukon ay nagmamadaling umupo roon at saka wala nang nagmamalasakit. Kinuha niya lahat sa akin, ngayong nakalabas na ako sa bilangguan, si Hiksukon ay nanatiling hindi gumagalaw. Walang tumututol at wala akong pakialam. Matalino si Liu Ruyan. Paano hindi mauunawaan ang kahulugan? Ang sinabi ni Liu Ruyan kanina ay talagang nagagalit sa akin. Dati naming sinamahan ang isa't isa bilang magkasintahan sa kabataan, ang pagsisiksikan ng magkasintahan. Alam naming pareho, pero may taong seryosong naniwala. Si Hiksukon ay may luha at madilim ang mata. Sa hapunan, tumingin siya ng malalim kay Liu Ruyan, natawa lang ako, pinunasan ang sulok ng bibig. Binabati ko kayo. Si Liu Ruyan ay nagulat, ang malalim niyang mga mata ay pumasok sa malamig na lawa. Mukhang gusto niyang makakita ng kahinaan sa aking walang kamali-maling pag-arte, pero sayang.
Siya ay nakatakdang mabigo. Para kay Hiksukon, siya mismo ang nagpadala sa akin sa bilangguan. Noong nagmakaawa ako na maniwala siya sa akin, pinili niya si Hiksukon. Ganito ang iniisip ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Mula noong bumaba ako ng hagdan, hindi ko siya pinansin kahit isang sulyap. Sa ilalim ng kalmadong mukha ni Liu Ruyan na nagkukunwari, nakikita ko ang kanyang pagkadismaya, ngunit hindi ko inaasahan na ang laging malamig at mayabang na siya ay magiging pabigla. Napagtanto niya na nawawalan na siya ng kontrol sa akin. Gusto niyang sirain ang aking peking maskara. Kaya't sa harap ng lahat, sinabi niya na magpapakasal siya kay Hiksukon. Sa palagay ko, hinihintay niya ang aking pagtutol upang patunayan na mahal ko pa rin siya, ngunit lahat ng inaasahan niya ay hindi nangyari. Mahinahon kong tinanggap ang balita at humingi ng tawad sa kanya. Si Liu Ruyan ay lubusang nagpanik. Bago matulog, kumatok si Hifu sa aking pinto. Ikyang, huwag mong sisihin si Naksukon at Ruyan. Sa mga taong wala ka, mahirap din ang kanilang buhay. Nais pa rin ng ama na tulad noong bata ako, aliwin ako ng mga salita bago matulog. Hindi ko talaga matiis ang matagal ng pag-aalala na ito. Nagtiyaga ako, tumayo at inaliw siya. Tapos na ang lahat, huwag mo nang sabihin. Ang kanang kamay ni Hifu ay dumampi sa aking pisngi. Si tatay ang nagpahirap sa'yo. Mabilis akong lumipat upang kumuha ng baso ng tubig. Sa nakabitin na kamay ni Hifu, hindi nahawakan ang aking mukha. Walang problema, tapos na. Ininom ko ang tubig, nagkunwaring okay na. Malungkot na ibinaba ni Hifu ang kanyang kamay. Siya ay naghanda muli. Binuksan niya ang dala niyang kahon, 3 antas na hiyas na kahon. Ang pamana ng pamilya He, kwintas na Esmeralda, hikaw. Kumpletong set ng pulseras, halos 200 milyon ang halaga. Ito ay dapat ibigay pagkatapos mong ikasal. Ngunit ngayong malaki ka na, iniisip ng tatay. Naibigay na muna sa'yo. Tinitignan ko ang malinaw at makintab na pinakamataas na uri ng jade, taos pusong humanga. Ito ay mas maganda kaysa brooch. May bahid ng hindi natural sa mukha ni Hifu. Kyang. Alam ng tatay na galit ka pa sa akin. Hindi ako sumagot. Pinagmamasdan ang jade. Siksukon ay na-ospital noon, sinabi ng doktor na kung hindi maayos. Ang pag-aalaga ay mapanganib sa buhay. Wala kaming magawa ng iyong ina, pareho kayong mahal namin. Ano ang magagawa ng tatay? Siksukon ay kapatid mo rin, bilang magulang gusto lang namin kayo. Ay maging malusog at ligtas. Hanggang ngayon, naririnig ko ang mga salitang ito. At naiinis pa rin ako. Isinara ko ng mariin ang kahon, ang aking mukha ay biglang naging malamig. Medyo pagod na ako. Kung gusto mong magkwento bago matulog sa iyong anak, dapat pumunta ka sa 2 palapag. Ito ay silid panauhin sa 2 palapag, napakasimple. Patawad kung nagmukha akong katawa-tawa. Kyang, anak ka rin ng tatay. Muling nasira si Hifu, umiyak ng malakas. Katulad kanila. Matagal nang alam kung sino ang nagtulak kay Chens. Ang aking mga mata ay matalas na parang talim, pinutol ang pagpapanggap ni Hifu. Siya ay pasuray-suray na lumabas ng pinto. Ngumisi ako, sinabi ko na umalis ka na, pero nandito ka pa rin at nag-inarte. Sabi ko nagpapahinga ako. Ang 8 oras 30 minuto ng gabi ay mahigpit na oras ng pagtulog. Sa mundo, paanong may ama na hindi nagmamahal sa kanyang mga anak? Noong panahon sa piging ng pamilya He, ang panganay na anak ng pamilya He ay itinulak pababa ng hagdan mula sa likuran, na uwi sa habambuhay na pagkaparalisa. Sa 2 palapag, tanging ako at si Hiksukon ang naroon, samantalang si Hinyan ay nakatayo sa 3 palapag at nasaksihan ang lahat. Siya ang tanging saksi. Hindi tumigil ang pamilya Chen, gusto nilang ibigay ng pamilya He ang may sala. Si Hinyan ay walang magawa kundi ituro ako, na ako raw ang nag-away kay Chen Zi at aksidenteng na itulak siya pababa ng hagdan. Kinumpirma ito ng kapatid ni Chen Zi. Sinabi ni Ginoong Liu na binigyan niya si Chen Zi ng pulseras para sa kanyang kaarawan, at gusto niya raw itong gamitin para inisin si Hikyang. Baka raw magalit si Hikyang at bigla siyang ituro, wala na akong depensa. Sumugod ako at pinaghahampas ng malakas na sampal si Hinyan, hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Paulit-ulit ko siyang tinanong kung bakit siya nagsisinungaling, ngunit si Hinyan ay nakatayo lamang sa harap ni Hiksukon at malamig na nagsalita. Wala raw kinalaman si Hiksukon, isinakdal ako ng pamilya Chen sa hukuman, gustong-gusto nila akong pahirapan. Noong mga panahong iyon, sinikap ng aking pamilya na baguhin ang kaso mula sa sadyang pananakit tungo sa aksidenteng pananakit. Ngunit hindi ko pa rin ito matanggap, umiiyak akong nagmakaawa sa aking ina, sa aking ama. Nagmakaawa kay Liu Ruyan na maniwala sa akin, na nagsisinungaling siya, hindi ako yon. Si Hiksukon yon, dumaan ako sa matinding pagsubok, ito na ba ang pinakamagaan na parusa? Buong pamilya ay nagsisikap na iligtas ka, hanggang kailan ka pa mag-aalboroto? Gumuho ang aking mundo. Kyang, maging mabuti ka, hihintayin kitang bumalik. Naglaho ang aking pag-ibig. Tatay, hindi ka rin ba naniniwala sa akin?
Inilagay ko ang huling pag-asa sa aking ama, si Hifu ay may dalang kalungkutan, nasaksihan ang tatlong anak na nasa isang walang kalutasan na sitwasyon. Pusong pagod, hindi alam kung sino ang totoo at sinungaling. Gusto kong umapela. Gusto kong pumunta sa Beijing, naniniwala akong mabibigyan ako ng hustisya ng batas. Ngunit kinabukasan, matapos lumabas si Hifu mula sa silid ng ospital ni Hiksukun, nagbago ang lahat. Dinala ni Hinyan si Hifu. Na muling dumating, ang mukha ng lalaki kumpara kahapon, parang tumanda ng 10 taon. May ganap na kakaibang kalungkutan at pagkakasala sa kanyang mga mata kumpara kahapon, tahimik ang piitan. Umiyak si Hifu, nanginginig na sinuklay ang aking buhok, Akyang. Makinig ka sa sinasabi ng tatay, huwag nang umapela, ang 3 taon ay pinakamagaan na parusa. Na naaabot natin, mainit pa ang ulo ng pamilya Chen, huwag mo nang pahirapan ang nanay at tatay mo. Sige na, walang pag-asa akong tumingin sa 4 na malalaking letra sa dingding, paglaban ay magdudulot ng mas mahigpit. Tinalikuran na talaga ako ng buong mundo, wala sa kanila ang naniniwala sa akin, kahit hindi ko alam kung bakit. Tahimik akong tumango, tinalikuran ang pag-apela, tinalikuran ang pag-asa. Tinalikuran ang lahat. Akala ko iyon na ang lahat, pinanood ko ang kanilang mga likod na paalis. Narinig ko sa labas ng pinto, ang aking ama ay yumuko sa lupa at humagulgol ng iyak, naisip ko. Buti na lang, kahit papaano ay nasasaktan siya. Tumayo ako upang umalis. Narinig ko ang pigil na hikbi ni Hinyan na puno ng sakit. Tatay, sa 3 taon, mahirap para kay Akyang sa loob. Ngunit sa huli ay makakalabas siya, kung siksukon, nasa bahay lang siya nagpapagaling at may sakit pa. Kapag pumasok siya sa loob, malamang ay mawawalan siya ng kalahating buhay. Lubusang nawasak ang aking mundo. Alam pala nila ang katotohanan. Nagpakamatay ako. Ngunit muling binuhay. Si Hinyan lamang ang nakatayo sa tabi ng kama, hindi niya matingnan ang aking mga mata. Ngunit ang kanyang tono ay malamig na parang patalim, sinabi niya, tigilan mo na ang iyong paggawa ng gulo. Makalipas ang kalahating buwan, pumasok ako sa kumpanya ni Hinyan, ipinagbili ko ang buong set ng singsing na Esmeralda. Itim na Bentley ang nakaparada sa pintuan, hindi ako makasakay sa sasakyan. 55%, ang aking huling hangganan. Ang biglaang pagbabago ng kasosyo ay labis akong hindi nasiyahan. Inalis ng babae ang kanyang tingin sa tablet, Ginoong He, pasensya na sa aking pagsasalita. Ang imahe mo ngayon ay talagang hindi angkop makipagnegosyo sa mga tao. Hinawakan ko ang aking ulo. Hindi ako nag-abala, Ginang Shen, ang puting buhok na ito ay ang aking patunay ng pagsuko. Bago ko makamit ang aking ninanais, gusto ko itong itago bilang paalala. Na ang mga taong nanakit sa akin ay maganda pa rin ang buhay. Hindi kumikibo ang babae. Talaga? Balita ko may isang tao sa bilangguan na pinalo hanggang sa mapuno ng sugat ang katawan. Dahil magtutulungan, natural na sisiyasatin ako ng babae ng lubusan. Mas mataas ang kanyang pag-iingat. Sa taong kayang saktan ang sarili. Pumunot ang aking noo sa pagkainis, mahirap ang buhay sa bilangguan. Ang pananakit sa sarili ay para sa pagtatanggol lamang, hindi ito makakaapekto sa ating pagtutulungan, hindi ba? Totoo naman, si Shen Yuchu ay laging may ganitong kalmadong mukha na parang bloke ng yelo. Kasama ang Esmeralda at ang ari-arian, ang kabuang ari-arian mo ngayon ay hindi lalampas sa 300 milyon. Sa hati tayo ng 37. Ako'y 70, ikaw ay 30, patas na. Ngumiti ako ng bigla, lumapit sa tenga ni Shen Yuchu, at marahan na huminga ng mainit na hangin. Shen, nag-iisip ka ng walang katotohanan. Hindi nagalit si Shen Yuchu. Umupo ako pabalik sa aking pwesto, marami akong paraan upang makamit ang layunin, ilang oras lang ang kailangan. Kung hindi mo gusto ang cake ng pamilya He, ituring nating hindi tayo nagkakilala. Matatalim na tingin ni Shen Yuchu. Nanggaling sa likod ng kanyang silver frame glasses. May kakayahan siyang makabasa ng tao, malamig at malalim. Nakakatakot at nakakabigla. Hikyang, hindi ka naman talaga nag-aalala tungkol sa pera. Magkatuwang lang tayo para sa ating pangangailangan. Ako'y maghihiganti para sa iyo, ikaw ay tutulong sa akin na mag-ipon ng kayamanan. Malamig at walang emosyon ang boses ng babae, ngunit hindi ito bigla ang pagbabago ng desisyon. Ginagamit ko lang ito upang ipaalala sa iyo ang halaga ng paghihiganti sa iyong sariling pamilya. Mas malaki pa ito kaysa sa iyong inaakala. Bumaba ka ngayon at pwede mong kunwari ay walang nangyari. Muling maging panganay na binata ng pamilya He. Dapat aminin, si Shen Yuchu ay isang mahusay na negosyador na marunong magmanipula ng tao. Ang mga diskarte ko sa usapan noong gabing iyon sa harap ng ina ni He, sa harap ng taong ito, ay parang pagtuturo ng sining sa isang dalubhasa. Ngunit hindi walang kabuluhan ang 3 taon sa bilangguan, marunong akong magsalita. Shen, may ngiting panunuya ako sa sulok ng aking bibig. Ngunit may butas ka pa ring iniwan. Nagtaas ng kilay si Shen Yuchu, handang makinig, sinasadya akong inisin.
Iniangat ko ang aking kamay at kinurot ang maputi at sensual na lobe ng tainga ng babae. Napakasarap hawakan, tila malamig. Ngunit sobrang init, hindi na nagsalita si Shen Yuchu. Nag-text sa akin si Liu Ruyan, sinabi na hinihintay niya ako sa baba. Gusto niya akong kausapin. Nakatayo si Hiksukon sa pintuan, hinaharangan ako. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, na may suot na singsing na brilyante. Kuya, maganda ba? Ngumiti si Hiksukon ng napakaganda. Sinabi ni Sister Ruyan na kung gusto ko, ibibigay niya lahat sa akin. Wala akong masabi, matamlay kong tanong. Iyon lang, ibinigay ni Papa sa akin ang buong set ng Esmeralda na pamana ng pamilya. Dagdag pa niya, ang halaga nito ay 200 milyon. Madilim ang mukha ni Hiksukon, ngunit mabilis niyang itinago. Kuya, naging mabuti ba ang pananatili mo sa bilangguan sa mga nakaraang taon? Lagi kong gustong humingi ng tawad sa iyo, ngunit natatakot si ate na baka matakot mo ako dahil sa iyong init ng ulo, kaya hindi niya ako pinayagan na dalawin ka. Hindi ko nasaksihan ng personal kung paano ka mula sa isang pinagpipitagan ng panganay na binata ng pamilya ay naging isang asong nagmamakaawa. Nakakaawa talaga. Nagkibit balikat si Hiksukon nang may pagkukunwaring lungkot, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Nagpanggap akong nagtitiis, ang pagkadismaya na ito ay dapat siyang lalong magalak. Kuya, noong taong iyon, pagdating ko sa pamilya nakita kitang parang prinsipe, hawak sa kamay ni Papa. Alam mo ba kung gaano kita kinaiinggitan noon? Sa oras na yon, nanumpa ako sa sarili ko, na dapat kong nakawin lahat ng sayo. Hiksukon, nanalo ka. Pinilit kong alalahanin ang dating hitsura ko na puno ng hinanakit dahil sa maling paratang mo. Ito ay nagpasaya kay Hiksukon ng sobra. Ako ang nanalo. Nagpanggap akong mabait at maunawain sa harap nila, nag-aral ako ng mabuti at nakipagkaibigan. Kung ikukumpara sa iyong katangahan, gusto nila na ako ang kanilang tunay na anak. Buong pamilya ay magiging dahil sa akin, hindi sa iyo. Ang iyong kaarawan, pagdiriwang ng pagiging adulto, mga piyesta at seremonya. At kahit na ako mismo ang nagpadala sa iyo sa bilangguan, kahit alam nila na ang nagtulak kay Shenzi pababa ng hagdan ay ako, ang mukha itong parang anghel ay labis kong kinainisan. Hindi mo dapat itinulak si Shenzi pababa. Si Shenzi, mahal lang niya si Liu Ruyan, ano ang kasalanan niya? Nasa bahay pa rin siya ngayon. Walang pakialam si Hiksukon, kasalanan niyang mahalin ang hindi dapat. Ang tangang lalaking iyon, dahil lang sa isang pulseras, ay lumapit sa iyo para magyabang. Noong mga oras na iyon, gusto ko talagang sabihin sa kanya na ang mga regalo ni Sister Ruyan sa akin ay hindi kasya sa ilan kong kahon ng alahas. Ano ang karapatan niyang magyabang? Unti-unting naging galit at baliw ang mukha ni Hiksukon. Noong mga taong iyon, ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang aking nakababatang kapatid. Upang lumapit kay Liu Ruyan, ngunit napigilan din ng pagkakakilanlan na iyon. Gusto niyang sabihin kay Liu Ruyan ng lantaran. Mahal niya ito, gusto niyang tumayo ng lehitimo sa tabi niya. Ano ang masama sa pagtulak sa kanya? Sino ang nag-udyok sa tangang iyon na hindi man lang malaman kung sino talaga ang kanyang karibal? Hindi kailanman nagkaroon ng konsensya si Hiksukon tungkol dito. Sabay na maaalis ang dalawa sa inyo, pati ang langit ay tumutulong sa akin. Ang tanging saksi ay si ate. Sabay na maaalis ang dalawa sa inyo, pati ang langit ay tumutulong sa akin. Ang tanging saksi ay si ate. Ha, pinili niya ako. Alam ko kung bakit biglang nagwala si Hiksukon at humarang. Konti na lang ang oras niya. Pinanood ko ang video na ipinadala sa akin ni Shen Yuchu, kuha ngayong araw. Nakaupo sina Liu Ruyan at Hiksukon sa isang coffee shop. Ang puti niyang balat ay nabagay sa high-end na handmade na puting damit. Mahaba ang kanyang pangangatawan. Sa ilalim ng araw sa labas, hindi maikakaila ang kanyang pagkakintab. Narinig ko siyang sinasabi kay Hiksukon na lagi lang siyang itinuturing na kapatid. Sinabi niya, may pangako ako sa kanya, ang mahal niya ay ako lang. Hindi makapaniwala si Hiksukon. Ate Ruyan, mahal mo naman ako, bakit ayaw mong aminin? Dumilim ang tingin ni Liu Ruyan. Ngumiti ng pilit si Hiksukon, ngunit ang luha ay parang putol na perlas. Naiintindihan ko na, Ate Ruyan. Maghiwalay na tayo. Mula ngayon, itatago ko na lang sa puso ko ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi na tayo magkikita pa. Para wala nang hindi pagkakaunawaan si Kuya. Hindi na ako makakadalo sa kasal niyo. Wala talaga akong lakas ng loob na makita kang magpakasal sa iba. Sa aking palagay, ang tunay na pagmamahal ni Hiksukon kay Liu Ruyan ay tiyak na tumatak ng malalim sa puso ni Liu Ruyan sa sandaling iyon. Tama nga, lumapit ang babae at hinalikan sa noo ang lalaki. Pasensya na. Hiksukon, kung mas maaga lang kitang nakilala. Umiyak si Hiksukon. Lumapit siya at nagpaalam sa babae sa pamamagitan ng yakap at halik. Sa tagsibol na natutunaw ang yelo habang nakatingin sa lalaki sa harap niya. Nagpa siya akong dagdagan pa ang apoy. Ipinakita ko sa kanya ang mensahe ni Liu Ruyan. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Naghihintay si Ruyan sa baba. Tuluyang nawasak ang bait ng lalaki. Ikayang, anong ipinagmamalaki mo?
Alam mo ba na ang pagsasabi mong, nanay, bayaran mo ako, ay parang pulubi, nakakadiri, sa bawat pagkakamali ko. Walang magmamalasakit sa'yo, Hikyang. Hulaan mo. Kung mahulog din ako mula sa hagdan, ano ang iisipin nila sa'yo? Ngumiti si Hiksukon. Unti-unting umatras. Kuya, huwag. Isang malakas na sigaw. Si Hifyu, na nag-uusat sa sala kasama si Liuruyan, ay tumingala at nakita si Hiksukon na gumulong pababa ng hagdan. Sukon, sigaw ni Hifyu na gulat na gulat. Namutla si Liuruyan. Tumakbo siya pababa at niyakap si Hiksukon. Wala nang malay ang lalaki. Tumingala si Liuruyan. Tiningnan niya ako ng puno ng pagkabigo. Walang imik, binuhat niya si Hiksukon at lumabas ng bahay ng pamilya Hi. Bumaba ako ng hagdan. Napanood ko ang pagkalito ng lahat at hindi ko maiwasang tumawa. Hikayang, si Hinyan, narinig ang ingay ay dumating. Inalalayan niya ang nanginginig na si Hifyu. Puno ng puot at pagkasuklam ang kanyang mga mata. Kahit gaano mo kamuhi si Tsukon, hindi mo dapat siya itulak. Ang aking kawalang interes ay lubos siyang nagalit. Alam ko na. Baliw ka talaga. Ganyan ka mula pagkabata. Bakit kailangan mong guluhin ang pamilya? Pagbalik mo, lahat ay maingat at nagbabawi. Ano pa bang kulang sa'yo? Sa mga araw na ito, ang mga buntong hininga ng ama. Ang luha ng kapatid ay hindi na niya matiis. Kung alam ko lang, mas mabuti pang namatay na lang sa bilangguan. Inyan, mahigpit na saway ni Hifyu. Pumunta muna tayo sa ospital para makita si Tsukon. Desidido siyang ako ang nagtulak kay Hiksukon. Marami akong dahilan para itulak siya. Kung may mangyari kay Tsukon, hindi kita patatawarin. Paghagis ni Hinyan ng mga salitang ito nang may galit. Umalis siya kasama si Hifyu. Nang magising si Hiksukon sa ospital, lumiwanag na ang mga ilaw. Tumayo ako sa labas ng e-room, hindi sila ginagambala. Si Liuruyan ay nakaupo sa tabi ng kama. Ang lalaking ito, kapag nanghihina, tila nararamdaman mo ang kanyang buhay na unti-unting nawawala tulad ng buhangin. Nakita ako ni Hiksukon sa labas ng silid, ngunit nagkunwaring hindi niya napansin. Hinaplos niya ang pagod ngunit magandang mukha ni Liuruyan. Pilit siyang ngumiti sa kabila ng sakit. Ate Ruyan, huwag mong sisihin si kuya. Wala akong sakit. Hinawakan ni Liuruyan ang kamay ni Hiksukon at hinalikan ito ng bahagya. Sukon, kasalanan ko ito. Ipinapangako ko sa'yo kapag gumaling ka. Magpapakasal tayo. Nagkunwaring nagalit si Hinyan at tiningnan si Hiksukon. Buti na lang sinabi ng doktor na gasgas lang. Lumayo ka na kay Hikyang, huwag ka nang masaktan pa. Nagsisi si Hiksukon. Mahina niyang sinabi, pasensya na, ate. Napaalala ko na naman sa iyo ang iyong pag-aalala. Gusto ko lang humingi ng tawad kay kuya. Okay lang, tapos na ang lahat. Marahang niyakap ni Liuruyan ang lalaki. Ayaw ko na siyang makakita ng kahit anong sakit. Walang pumipigil. Tanggap nila ang pag-alis ko. Sapagkat sa bahay na ito, ako'y dayuhan. Nakaupo si Shen Yuchu sa sopa ni Mose. Tiningnan ng babae ang puting buhok ko, saka bumalik ang tingin sa medikal na ulat. Matapos basahin ng mabuti, napagpasyahan niya, talagang mahusay ang iyong kapatid. Wala akong pakialam. Bakit mo ba ako tinitingnan sa buhok? Napakapangit talaga. Tapat na sumagot ang babae, sa araw ng kasunduan, sinabing mga mayayamang politiko. Dumating ang karamihan. Nagpupuri sila sa isa't isa. Si Hinyan ay nakatayo sa tabi ng ina ni He. 2 linggo na ang nakalipas, nakuha niya ang unang bahagi ng proyekto ng lumang lungsod sa Hilaga. Napakaganda ng kanyang tagumpay. Ngayon, siya ang pinakasikat na batang hukom. Ako ay nakasuot ng hindi kapansin-pansing kasuotan. Pumasok ako sa bulwagan, gumagala sa piging. Natagpuan ko ang lugar para sa mga bata. Kumuha ako ng gatas, kumain ng cake at prutas. Nakita ako ni Liuruyan. Lumapit siya at may sinabi kay Hiksukon. Lumapit sa akin. Akala ko dati. Ang makakasama ko sa natitirang bahagi ng aking buhay, ikaw yon, Yi Qiang. Pumunta si Liuruyan sa kasunduan, tila nagbabalik tanaw sa nakaraan, o nagmumuni-muni sa buhay. Ngumiti ako ng bahagya, nagtatakang tanong, kailan mo siya minahal? Walang kahit anong pag-aalala sa mukha ni Liuruyan sa aking pagtatanong. Noong magdesisyon ako sa ospital, napatawad na niya ako. Noon pa man, napansin ko na ang damdamin ni Tsukon para sa akin. Pero, napakaraming nagkakagusto sa akin. Wala akong panahon para ilantad at tanggihan sila isa-isa. Marami ang susuko dahil sa aking sadyang pagiging malamig. Naniniwala ako sa sinabi niya. Mula pagkabata hanggang ngayon, si Liuruyan ay itinuturing ng lahat na anak ng langit. Marami ang nagkakagusto sa kanya, tulad ng isda sa ilog. Ang mahal ko ay ikaw, Yi Qiang. Sa simula't simula pa. Tiningnan ko lang siya bilang iyong kapatid. Noong panahong iyon, laging malungkot ka. Inamin ni Tsukon sa akin na dahil sa kanya, hindi mo siya gusto bilang ampon na kapatid. Dahil dito, naging masama ang relasyon mo sa pamilya. Ngunit gusto ko lang na maging masaya ka. Naisip ko, kung matutulungan kitang ayusin ang relasyon sa pamilya, tiyak na magiging masaya ka ulit. Kaya noong mga oras na yon, lagi kong isinasama si Tsukon.
Sana makita mo na si Hiksukon ay talagang mabuting bata. Pero lalo ka naging mahirap pakisamahan. Kyang, madali kang magalit. Minsan, talagang susuko na ako. Ang batang mapagmataas na si Liu Ruyan ay lumapit at humingi ng tawad ng ilang beses. Iba si Hiksukon. Siya ay mabait, mahina ngunit matatag. Mahal niya ako, ngunit mapupula ang mata. Paulit-ulit niya akong pinapayuhan na huwag magalit sa'yo. Bibigyan niya ako ng kanyang sariling gawang candy para hikayatin akong maging matamis ang bibig. At saka kita ligawan. Nang maalala ang mga alaala na ito, ngumiti si Liu Ruyan. Siya ay karapat-dapat na pahalagahan. Kyang, sa ngalan ng pagmamahal ko sa'yo sa maraming taon. Patawarin mo na si Hiksukon. Huwag mo na siyang awayin. Umalis si Liu Ruyan. Pumunta siya sa kanyang espiritual na pag-ibig. Si Hiksukon ay ngumiti sa akin mula sa malayo. Parang isang nagwagi, hinihintay si Liu Ruyan na lumapit sa kanya. Ininom ko ang gatas hanggang sa huling patak. Sabi ng instruktor, huwag sayangin. Sa malayo, ang apat na kasapi ng pamilya He ay nakangiti. Ang kasunduan ay opisyal na nagsimula. Sa video ng pagbati ng mga kaibigan at pamilya, ibinigay ko kay Hiksukon ang isang malaking regalo, ang itinulak kong si Chenzi. Anong nangyari? Isang mukha na sobrang baluktot ang biglang lumitaw sa malaking screen. Sumigaw si Hiksukon. Nagulat ang lahat. Patuloy ang screen. Noong gabing iyon, ang tunay na mukha ni Hiksukon ay ipinakita sa lahat ng walang pagtatago. Hanggang sa huli, nakita nila ang baliw na lalaki na unti-unting umatras. Nahulog sa hagdan. Ang kasunduan ay natapos sa isang napakakatawa-tawang eksena. Na-shock si Hiksukon. Nahulog siya sa sahig na walang malay. Pero sa pagkakataong ito, wala nang sumalo sa kanya. Nakangiti akong lumabas ng bulwagan. Nagawa ko kay Hiksukon ng malaking pinsala. Sinigawan siya ng ama ni He, bakit ka napakasama at mapanlinlang? Sa mga nakaraang taon, itinuring ka ng pamilya He na sariling anak. Bakit paulit-ulit mong sinasaktan si Kyang? Gusto ng ina ni He na putulin siya ng pira-piraso. Ang lalaking ito ay lihim na nilait ang kanyang sariling anak. Na isang pulubi, binawi niya ang lahat ng ari-arian na ibinigay kay Hiksukon. Si Hinyan ay likas na gustong protektahan si Hiksukon. Ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Naalala niya na ang lalaking nagpapanggap na mahina ay hindi ang kanyang kapatid. Ang kanyang nakababatang kapatid ay si Hikyang, ngunit nawala niya ito. Gustong hanapin ako ng pamilya He, ngunit wala akong anumang balita. Puno ng tawag ang telepono ko, hindi ko sinasagot. Puro mensahe ng paghingi ng tawad mula kay Hinyan at Hifu sa WeChat. Si Inang He, sa kauna-unahang pagkakataon, ay kusang nagpadala sa akin ng mensahe, Kyang, umuwi ka na. Sa mga nagdaang taon, pinagtiisan mo ang lahat ng ito. Tiyak na babawiin ni Inay ang lahat sa'yo. Galit na galit ang pamilya He, lalo na si Chenzi na tinatawag na tanga. Nanindigan siya sa pag-upo sa wheelchair at isinakdal si Hiksukon sa korte. Sa pagkakataong ito, ang ebidensya ay bakal na katotohanan, si Hiksukon ay direktang ipinadala sa bilangguan. Sinadyang pananakit na nagdulot ng pagkalumpo at malubhang pinsala. Sadyang pagpaparatang at pananakit ay napatunayan, pinagsamang parusa, 17 taong pagkabilanggo. Umiiyak si Hiksukon, pinipiga ang kanyang dibdib, paulit-ulit na nagmamakaawa, tatay, ate. Sakit ng puso ko. Tiningnan siya ng doktor, simpleng panghihina lamang Hindi naman malubhang sakit. Pagpasok mo roon ng ilang taon, baka gumaling ka pa. Si Hinyan, dahil sa paggawa ng peking testimonya at pagiging guilty sa pananakit, ay sinentensyahan ng 7 taon. Labis na nahapis si Hifu. Hanggang sa sandaling iyon, ang pagkakautang nila kay Kyang. Hindi umimik si Hinyan, hindi nagdahilan o mapela. Utang niya sa akin, dapat niyang bayaran. Bago pa man makapag-isip ang lahat. Muling nasaktan ang kumpanya He. Ang Shenxi Group, sa pamamagitan ng corporate espionage at iba pa, si Hinyan ay matigas ang ulo na itinanggi. Hindi ko kailanman ginawa ang mga bagay na yon. Alam ni Inang He ang pagkatao ng kanyang anak. Sa meeting ng board, tiniyak niya sa'yo. Wala silang konsensyang masama at may sapat na ebidensya upang patunayan na ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang lungsod ay hindi lumabag sa mga patakaran. Makalipas ang kalahating buwan, sa korte, walang takot si Hinyan. Sa lahat ng tila makatotohanang ebidensya, lahat ay itinanggi niya. Hanggang sa ang buhok na pumuti, ay umakyat ako sa upuan ng saksi. Sa upuan ng mga manonood, nagulat ang aking ina, galit na tumayo. Parang gusto akong patayin ng isang sampal, ang anak na ito na walang paggalang. Nahimatay si Hifu sa pag-iyak. Sa pagkakataong ito, nakita mismo ng lalaki na itinuro ko si Hinyan, tulad ng 3 taon na ang nakalipas nang itinuro ako ni Hinyan. Siya ay nasa matinding sakit, pusong nagdudusa. Ito ang kanyang dating ipinagmamalaking anak na lalaki at babae. Muli, si Hinyan at Hiksukon ay napakalapit. Pula ang mga mata ni Hinyan. Bakit, Hikyang? Ako ang iyong kapatid na babae. Walang emosyon kong sinabi sa kanya, bakit? Noong una, tinanong ko rin siya yan.
Noon, hinayaan lang niya akong dalhin ng mga tao. Hindi upo ang pamilya hinang walang gagawin. Pinigilan ni Inang He ang kanyang matinding galit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang ako'y hanapin. Sabihin mo ni, ano ang gusto mo para patawarin mo ang iyong kapatid? Mga bahagi ng kumpanyahe. Hindi ako umikot pa sa kanya. Kung ito lang ang gusto mo, bakit ka nakipagtulungan sa mga tagalabas para sirain ang kumpanyahe? Galit na galit si Inang He. Akyang, alam naming nagkasala kami sayo. Pagkapasok mo sa bilangguan, isinulat na ng iyong ina ang dokumento ng paglipat ng bahagi. Si Hifu ay wala na sa dating ningning. Ang sunod-sunod na mabigat na dagok ay nagpamuklod sa kanya na mabilis na nalalanta. Upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling, inilabas ni Hifu ang dokumentong pinirmahan 2 taon na ang nakalipas. Dokumento ng paglipat ng bahagi ng kumpanya Hinyan 50%. Hitsukon 5%. Kapag kami ng iyong ina ay nawala, dadagdagan pa ng doble ang bawat isa. Hindi mo kailangang gawin ito. Napatawa ako ng malamig. Si Hitsukon, isang asong gala na bumalik ni, ay may parehong bahagi sa akin. Ako ba ay ampun din? Lalong nagdusa ang mukha ni Hifu. Alam naming mali kami. Kasalanan namin ng iyong ina. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng bahagi ni Hitsukon. Basta patawarin mo ang iyong kapatid na babae. Madilim ang aking loob. Ngumiti si Hifu ng ngiting mas masahol pa sa iyak. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Akyang, kamusta ka ba sa labas kamakailan? Umuwi ka na kasama si tatay. Miss na miss ka ni tatay. Isinuot ko ang aking salamin. Bumili ako ng bahay na may silid para sa damit at banyo. Mag-isa akong nakatira, sobrang komportable. Pagdating sa pagdinig sa korte, kalahating buwan na hindi nagkita, si Hinyan ay ibang tao na. Wala sa sarili, naglalakad ng pasuray-suray, parang ako noong una akong ipinagkanulo ng buong pamilya. Ang pamilya He ay naghanda ng sapat na ebidensya para sa depensa, at ako, ang saksi na nagbago ng panig. Muli akong tumayo sa upuan ng saksi. Para iligtas ang aking kapatid na babae, hinanap ako ng aking mga magulang, sinabing bibigyan nila ako ng 20% ng bahagi ng kumpanya He. Hinikayat nila akong gumawa ng peking testimonya. Naapektuhan ako. Pasensya na ni. Mahal na hukom, hindi ako isang ganap na mabuting tao. Hanggang ngayon, naisip ko, ang masasamang tao ay dapat makuha ang kanilang nararapat na parusa, kahit na ito ay aking sariling kapatid na babae. Si Hinyan, natahimik lamang, sa wakas ay nag-react. Tahimik niya akong tiningnan sa mga mata, may distansya sa pagitan namin. Noong mga bata pa tayo, noong maliit pa ako, lagi ko siyang ginugulo at tinatawag na ate. Paglaon, may dumating sa ating alaala na isang batang lalaki na nagngangalang Sukon. Noong una, wala akong gaanong pansin sa kanya. Pero sinabi niya na nakakatuwa ang itsura ko kapag nagsiselos at nagtatampo, kaya sinadyang lumapit siya kay Hitsukon. Para biruin ako. At pagkatapos, paano kami nagkahiwalay? Paano niya ako maipapakulong para kay Hitsukon? Tama. Parang dahil sa luha ni Hitsukon. Si Hitsukon na mahina ay talagang iba sa akin na matigas ang ulo. Si Hitsukon ay laging marupok, mahilig siyang umiyak, pero may matamis pa ring ngiti. Ate, alam kong pinoprotektahan mo ako para lang pagtripuhan si kuya. Kahit na ganito, basta nandyan si ate, pakiramdam ni Hitsukon ay napakasaya. Narinig ko si Hitsukon na nagsabi kay Hinyan. Ganun na lang si Hinyan kay Hitsukon. Unti-unting naging tunay ang dating pabirong pakikitungo. Inis niyang sinabi. Ano naman ang problema dyan? Sabi niya, basta kapatid lang siya. Mahal pa rin niya ako. Paglaon, hinawakan niya ang kamay ni Hitsukon. At lumayo nang lumayo sa akin. Sa tingin ko, naramdaman niya sa wakas. Ang pag-iyak ng puso ko noong nasa hukuman. Hindi. Noong mga panahong iyon, mas malala pa rin ang kalagayan ko kaysa sa kanya. Siya ay pinagtaksilan lang ng isang tao. Ako naman, itinapon ako ng buong pamilya. Nakita ko ang mapait na ngiti ni Hinyan. Binasa ng luha ang maputla niyang mukha. Nakita ko siyang tahimik na bumubulong ng ilang salita. Patawad, aking akyang. Si Hinyan ay nagpakamatay sa bilangguan. Sinabi niya, ibibigay lahat ng pera sa akin. Hindi kinaya ni Hifu ang dagok, nabaliw siya. Minsan tinatawag si Inyan. Minsan naman ay sumisigaw ng akyang. Buong araw siyang gumagala sa ikatlong palapag ng mansyon ng He, pero walang may pakialam. Para sa isang ama na dating may 2 anak, ito ay mas masakit pa sa kamatayan. Hindi ako dumalo sa libing ni Hinyan, pero alang-alang sa aming samahan noong bata, nagsuot pa rin ako noong araw na yon. Nang itim at puting damit, bagay na bagay ito sa kulay ng aking buhok. Ang kanyang pagtitiis ay hindi kasing tibay ng sayo, komento ni Shen Yuchu. Tumigil ako sandali at nagbigay ng mas makatarungang paghusga. Pareho lang, walang mas nakakaunawa ng pakiramdam ng pagkasira ng loob. Hanggang sa magpakamatay. Hindi ako mas matatag kaysa kay Hinyan. Mas matibay lang ang aking sigla sa buhay. Kaunti lang talaga. Dahil sa aking pagbabago ng desisyon,
hindi ibinigay sa akin ni Himu ang napagkasunduang bahagi ng kumpanya. Hindi ko naman yun talaga gusto. Isa lang itong laro ng pusa at daga, pang-aasar sa kanya. Si Shen Yuchu sa stock market, mas matindi kumilos kaysa kaninuman. Sinamantala niya ang pagbagsak ng stocks ng He Corporation. At agresibong binili ang mga ito. Kahit isang higanteng uod, hindi basta-basta mamamatay. Maraming shareholders ang He Corporation, hindi madali ang tuluyan itong wasakin. Dahil sa dati nilang samahan. Hinikayat ni Liu Ruyan ang pamilya Liu na tumulong upang pigilan ang kumpletong pagbagsak ng He Corporation. Ngunit nahulog ito mula sa pangunahing merkado. Si Himu ay nawala ng posisyon bilang chairwoman, pinaalis sa pwesto. Sa dami ng pera ni Shen Yuchu ngayon, hindi pa rin niya kayang talunin ang pamilya Liu. Hindi ko maintindihan, malamig kong tanong. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa iyong ina? Tumaas ang tingin ni Shen Yuchu, parang tumitingin sa isang tanga. Dahil nag-asawa ako ng isang binata, matagal na akong nakipag-away sa pamilya ko. Muntik na akong mabuwalan sa galit. Ayon sa napagkasunduang bahagi, nakuha namin ang 16% na tubo. Isa itong matagumpay na halimbawa ng maliit na puhunan na lumaki. Paglaon, araw-araw akong nakakatanggap ng mensahe mula kay Hifu. Medyo kakaiba at paulit-ulit. Pero hindi ko ito pinapansin. Ang katawan ni Himu ay lalong humina. Sa kanyang gitnang edad. Pagkabigo sa karera, nawasak ang pamilya. Para siyang isang kandilang malapit ng maubos. Sa walang katapusang pagsisisi at paghihirap, ginugugol niya ang kanyang natitirang mga araw. Pinilit ni Hifu na isulat niya ang testamento. Kinunan ng litrato at ipinadala sa akin. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng voice message. Sinasabi niya, ako lang daw ang nag-iisa niyang anak. Ang mga ari-arian na ito kung hindi ibibigay sa akin. Kanino pa niya ito ibibigay? Hindi ko siya pinapansin. Ang kasal nila Liu Ruyan at Hitsukon ay walang pinapansin. Dahil ang malaking epekto ng katotohanan ay naging dahilan upang ang babaeng ito ay hindi na maniwala sa pag-ibig sa natitirang buhay niya. Ang babaeng binihag ng pag-ibig. Sa huli ay nag-iisang tumanda. Ang malaking negosyo ng pamilya Liu ay nangangailangan ng tagapagmana. Hindi siya nag-asawa ni hindi nangahas mag-ampon. Masyadong malaki ang trauma. Kahit na mawala sa kanya ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, wala siyang pakialam. Marami siyang nakalimutan sa ating nakaraan. Ngunit lagi niyang naaalala ang mga salitang sinabi niya sa akin noong araw ng aming kasunduan. Mga salitang katawa-tawa. Siya mismo ang sumira sa kanyang sariling pag-ibig. Sa buong buhay niya. Dahil sa mga salitang iyon, wala siyang lakas ng loob na kahit humingi ng tawad sa akin. Ang taong may malalim na damdamin. Pukawin sa pamamagitan ng damdamin. Ang taong nagpapahalaga sa pakinabang, wasakin sa pamamagitan ng pakinabang. Ang mga nanakit sa akin, tiyak na babayaran ko. Tama ang sinabi ni Shen Yuchu. Ang paghihiganti sa sariling pamilya ay mas malaki ang halaga kaysa sa inaakala ko. Sa negosyo, walang pader na hindi natatagusan. Alam ng buong industriya kung sino ang nasa likod ng mga pangyayari. Habang hinahangaan nila, ang mga magulang ni Hikiang na sinira ang kanilang tahanan para sa isang ampon, sabay-sabay din nilang iniiwasan ako na parang ahas. Walang negosyantang gugustuhin makipagtulungan sa isang taong naghihiganti sa kanyang sariling kadugo. Kahit na mayaman ako ngayon, hindi ko naman ito pinapansin. Ang aking buhay ay ganap ng nawasak nang ako ay ipakulong ng aking pamilya. Ibinigay ko ang pera kay Shen Yuchu at pinagawa ko siya ng mga investment para sa akin. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan at pumirma kami ng kontrata. Ang kanyang kasintahan ay dumating sa coffee shop upang sunduin siya. Si Chen Zi nakaupo sa wheelchair. Inayos ni Shen Yuchu ang kanyang kumot at marahang hinalikan ang kanyang noo. Hindi ba sinabi ko sa iyong hintayin mo ako? Ang babaeng lagi ng mayabang ay may panahon din ng lambing. Bago ang aksidente ni Chen Zi, nag-aaral siya sa Germany para sa kanyang doctorate. Hindi ko inakala na magkakilala sila. 3 taon sa wheelchair ni Chen Zi ang nagpabago ng kanyang dating pagmamalaki at nagbigay sa kanya ng katahimikan. Kamusta ka? Iba ang sagot ko sa tanong. CJ, matagal tayong nag-away. Nanalo ka. May maganda kang kasintahan. Tumingin si Chen Zi kay Shen Yuchu. Umiti ako at nagtaas ng kilay. Ito ay pangkulay ng buhok na bigay sa akin ni Shen Yuchu. Wala ka nito, di ba? Itinaas ang kilay at tumawa. Ang pangulay ng buhok na ibinigay sa akin ni Shen Yuchu, wala ka nito, hindi ba? Noong bata pa ako, nakatira ako sa 2 palapag kasama si Henyan. At itong pulseras na bigay sa akin ni Liu Ruyan, wala ka nito, di ba? Tumawa si Chen Zi. Ngunit may tumulo mula sa kanyang mga mata. Bata pa ako noon, hindi ko alam ang tama. Tapos na ang lahat. Nawalan ako ng luha para sa kanya. Noong umalis ako sa pumunta ako sa isang lungsod kung saan walang nakakakilala sa akin. Naranasan ko ang pagkakanulo ng aking pamilya at ako rin ay nagtaksil sa aking pinakamamahal. Ang tanging nasa akin ay maraming pera. Ngunit mula noon, ako ay nag-iisa habang buhay.